Simula pa lang, ay parang nababalangko na ako. So, sa 1 Corinthians po, ang talaga pong tinutukoy po dyan ay ang mga mananampalataya na. Sinulatan po ni Paul, ang ating pong, ang Corinthian churches, sa nung unang panahon pa po, na dahil sa kanilang mga kasalanan at higit lalo sa lahat, ang tinutukoy po dyan sa tagpo na yan ay yung pong sexual immorality. At ginamit po ni Paul, na analogy or example, or illustration, ito pong yung Passover na tinatawag, yung Feast of the Passover at saka po yung Feast of the Unleavened Bread. So sa Israel po, dati po, at parang hanggang ngayon ay meron silang 7 feast na tinatawag. Ang una po doon ay Feast of the Passover, then ang sumunod po doon ay Feast of the Unleavened Bread, then Feast of the Week, tapos ay Feast of yung, basta marami po yun. 7 po yun, at yun ay tradition, at yung mga ginagawa po na tradition ng mga reenactment, yung po'y nangangahulugan sa mga bagay na ginawa ng Panginoon, nung time po sa Old Testament. At hanggang sa New Testament yan po ay nabanggit. So bakit sinabi, ni Paul, na for even Christ, our Passover is sacrificed for us? Bakit yan ang ginamit ni Paul na analogy, na example sa 1 Corinthians? Kasi po nung sinusulat po ni Paul ang 1 Corinthians nung panahon po na yan, ay si Paul po ay nasa Feast of the Unleavened Bread. So tapos na yung Passover at after nun ay ang Feast of the Unleavened Bread. Kasi sa Passover po, yan po yung ating pag-aaralan. Bakit nasabi na si Jesus Christ, ang ating Passover? Kasi during this feast, the consumption, dun po sa Feast of the Unleavened Bread, dalawa po yan magkaiba po yung Feast of the Unleavened Bread, or yung pagkain ng walang libadura na tinapay, at yung tinatawag nating Passover. Pero nauna po ang Passover, then after po nun ay ang Feast of the Unleavened Bread. So, during this feast, the consumption of the unleavened bread is more than a historical reenactment. So, pinapaalala lang, yung ginagawa ito ng mga Israelita as a reenactment kung ano ang ginawa ng Panginoon dati. Unleavened bread or bread free of yeast represent the haste with which the Israel left Egypt. So, kung bakit pala merong Feast of the Unleavened Bread, ito pala ay nangangahulugan na yung nung time po na si Moises ay pinadala ng Panginoon, at yung time na natapos na yung Passover, yung sa ikasampu pong salot na nakarating sa Egypt, after po nun ay yung tinatawag po natin na biglang pag-alis nila, madali ang pag-alis, at pinaalala po sa kanila, kasi ang idea po nun, the absence of the yeast is also a symbolic of a spiritual purity. And the simplicity of the unleavened bread is tangible reminder of the humility and dependence that God desires from His children. Kasi nung time na nagmamadaling umalis po yung Israelites, yung mga Israelites po noon sa Egypt, wala halos silang dalang pagkain. Kasi basta na lang sila umalis kasi nga gusto na lang makaalis sa Egypt. Ibiruin nyo naman po for almost 300 years sila na bondage, slave ng Egypt. Kaya nagmamadali siya. Kaya yung Feast of the Unleavened Bread, iyan po ay nangyari upang ang Israelites ay maging dependent sa ating Panginoon. At yan po ang sinasabi dyan. So in this passage, Paul used an analogy of the unleavened bread or yeast as the illustration of the Passover festival to a blatant sin in the church about sexual immorality. Kasi alam po natin kung bakit sinabi pala ni Paul, na ang ating Panginoon ay Passover that sacrificed for us, kasi ito pala yung nangangahulugan na parang ito yung katulad nung nangyari, katungkulan ng nangyari nung time po sa Old Testament sa Egypt. Kasi po nung Passover, kung alam niyo po ang Egypt, sila po yung maraming Diyos-Diyosan. Marami po silang Diyos-Diyosan.
At para sa Panginoon, ang ikaw ay sumamba sa Diyos-Diyosan ay para ka nangalunya sa Kanya. Parang fornication yun sa Kanya. Kasi dapat ako lang yung sinasamba nyo. Ako lang yung nag-iisang Diyos. And yet, bakit kayo may sinasambang iba? Pero ang nangyari kasi sa Corinthians, meron dito na mga tao, yung anak, ay nakikipagtalik, sa kanyang stepmother. Or kaya sa ibang babae nang nagkakaroon ng incest or nagkakaroon ng pangangalunya or nagkakaroon ng sexual immorality sa Corinthians. Kaya nung time na naisulat ito, nasabi kung bakit, sa passage po na yan, sa pagtagpon po na yan, ay nabanggit po at sinabi yung pong Feast of the Unleavened Bread and the Passover. So yan po yung nangyari sa Exodus kung paano ang Panginoon ay nag-promise, sa kanyang bayan, which is Israel, na sila ay tatanggalin, i-redeem mula sa Egypt. Yan po ay may symbolize po yan. Sinisimboluhan po yan. Totoo nangyari yan, pero may sinisimboluhan, may foreshadow yan na mangyayari in the future. At yan po yung ating pong pagtutuunan ngayon. Kung bakit si Jesus Christ, ang nasabing Passover natin, kasi dati, sige, punta na tayo sa point number 1. Ang sabi po dyan sa point number 1, kung bakit si Jesus Christ at dapat nating talagang alalahanin yung nangyari nung sa time po ng Egypt, ay una kasi, anong nakalagay dyan? They are slave by sin. Katulad po ng mga Israelites dati, sila ay slave by Egypt. At ngayon, in the New Testament, ginagamit ang pagka-bondage, pagkakaalipin, ng mga Israelites sa Egypt bilang yun ay, ang Egypt ay inanuhan na makasalanan. At nung time po sa atin sa New Testament, sinabi po na tayo ay slave din by sin. Tayo ay nasa Egypt din. Lahat kasi po nung ginagawa, lalo't higit sa lahat po sa Egypt, yan po ay, ang talagang po dyan, ay yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Napakadaming Diyos po ng mga yan. At halos po ata lahat ng ay may Diyos sila. Kaya nga po yung 10 salot, kung alam nyo po yun po may pinatutungkulan sa mga Diyos, ng Egyptian. Sa yung water turn into blood. Tapos ay yung mga namatay na nagkasalot, ang mga halaman, nagkaroon ng mga, anong tawag sa insektong yun? Balang. Yon, mga balang, tapos namatay ang mga baka, mga ari-arian nila, hanggang sa huli na pinatay ang mga panganay na anak ng Egyptian. At doon po nangyari yung tinatawag po natin na Passover. Pero doon, bago nangyari yon, doon makikita natin, sabi dyan sa verse 6, katulad po dati, they are slave by the Egypt. Ang Corinthians, makikita natin dyan, na at tayo, ay makikita natin po dyan, na tayo slave by sin din. Sabi dyan, your glorifying is not good. Know ye that a little leaveneth the whole lump. Sa Tagalog. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri, hindi baga ninyo nalalaman ang kaunting libadura ay nagpapakumbo sa buong limpak. Ang idea po kasi niyan, sa konting libadura, sa konting daya, kasi yan ay parang daya yung libadura na yan eh. Kahit konti lang ang ilagay mo, kasi ang pinatutungkol lang po kasi yan, kinakausap po dyan ay yung mga ligtas na. Yung mga church, as in the church of the Corinthians. Kaya yung pinatutungkolan dyan ay sa katawan ni Kristo. Kahit konting kasalanan lang, yan ay malaki ang epekto sa kabuuan. Yan yung idea, ng verse 6. Pero dyan, makikita natin, may makukuha po tayo dyan na idea na ang kasalanan talaga, kahit yan ay maliit, yan ay nakakaapekto sa atin. At kahit pasabihin natin yan ay maliit lamang na kasalanan, yan po talaga ay makakapag-slave sa atin. Yan talaga, kahit pasabihin natin ay maliit laang, yan po ay palaki ng palaki. An ember is still a fire.
ang maliit na apoy ay apoy pa din at nakakasunog pa din. Ano po, ganyan po ang ating makikita dyan na talagang kahit sa kasalanan, ano po, tayo ay slave by sin. Kahit konti lang naman. Minsan lang. Hindi naman ako naman konti lang magsala. Hindi ganun eh. Pag yan ay ginawa mo at ginagawa mong paulit-ulit, ikaw ay alipin na ng kasalanan. Kahit pa yan ay maliit, o sabihin natin hindi nakaka-apekto, hindi naman ito makaka-apekto sa iba, kahit konti lang naman, hindi. Yan po ay malaki ang epekto sa atin higit sa lahat. Kasi tayo, sa konting patikim-tikim ay lalong napapasarap. Pag ay napasarap, ay masarap, paulit-ulit. Kahit utay-utay. Hindi. Yan ang mangyayari talaga sa atin. Maaalipin at maaalipin tayo ng kasalanan. Diyan, unang inano dyan, kaya una ko pong pinuntos talaga, ay tayo ay alipin ng kasalanan. Sabi sa dyan sa Exodus 6 verse 6. Punta tayo sa Old Testament. Kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel, ako si Jehovah na aking ilalabas kayo saan? Sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipto at aking hahanguin kayo sa pagkaalipin sa kanila at aking tutubusin kayo na may unat na kamay at may dakilang kahatulan. So doon makikita natin at aking hahanguin kayo sa pagkaalipin sa kanila. Talagang ang tao po, talagang ang tao ay alipin ng kasalanan. Ano po? Ang tao po talaga, makikita natin na alipin ng kasalanan. Kasi ganito eh. Nung time na sila ay nasa wilderness na, tsaka parang na parang masarap sa Egypt. Na kahit sila napapahirapan, ay parang masarap sa Egypt. Kasi nabibigay naman yung mga pagkain nila, nabibigay yung mga ganito. Ganon din yung parang ginagawa sa atin eh. Pag tayo alipin ng kasalanan, parang masarap. Parang sarap naman. Komportable naman, doon ako masaya eh. Doon ako na parang kahit ako parang sunod-sunuran doon. Doon ko nakikita ako ng masaya. Hindi lang sa ganun yun eh. Ano po, ang kasalanan talaga, hindi naman ipapakita sa iyo yan na pangit agad. Opo. Hindi yan papakita sa iyo na pangit agad ang resulta. Magandang tingnan yan sa simula. Magandang daanan yan sa simula. Pero ang dulo niyan ay kapahamakan. Tingnan nyo, nagtagal sila sa Egypt for almost 300 years. Ano po? Bakit? Kasi nung nandun si Joseph, maganda dun. Nasa kanila lahat. Napapagbigyan sila sa lahat. At kaya nga natakot ang mga Egypt kasi ang mga Israelites nung padami ng padami. At naganda ang buhay nila dun. Hanggang sa hindi na nila naisip na bumalik sa Kanaan, sa kanilang bayan, sa kanilang sariling lupain. Parang gusto na lang na magstay doon kasi masarap doon, maganda doon. Pero hindi nila alam na sila ay naging alipin na ng mga Ehipto. Ano po? Ganyan niya, mukhang maganda sa simula. Pero hanggang natagal, ikaw ay magiging alipin na niyan. Kahit konti lang. Kahit pa sabihin mo konti lang yan. Kahit pa sabihin mong minsan lamang yan. Hindi ko naman nagagawin mga next year na ulit. Hindi ganoon. Talagang ang kasalanan, kapag nagawa mo yan, ay pauulit-ulitin mo yan. Kaya dyan, ipinakita na ang tao talaga ay alipin ng kasalanan. Sabi sa Romans 6 verse 17, yan. Datapwat salamat sa Diyos na bangamangat kayo'y mga alipin ng kasalanan. Yan. Kayo'y naging matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Makikita natin dyan na talagang ang tao ay alipin ng kasalanan. Bagamang yan yung verse 10 ay magandang verse yan na kahit dati alipin ng kasalanan, ibinago tayo ni Kristo. Pero makikita natin dyan, na ang tao ay alipin ng kasalanan. At hanggat wala ka kay Kristo, ikaw ay alipin ng kasalanan.
ikaw ay sunod-sunuran pa rin sa kasalanan. Sa Ephesians, makikita din natin yan. Sa Ephesians 2. Tingnan nyo, ang gusto ng tao, Ephesians 2 verse 2. Hindi ko pala nailagay, sorry po. Sabi diyan na inyong nilakaran ng una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu ng gumagawa sa anak ng pagsuway. Tingnan nyo yan, ang gustong lakaran ng tao, ay ang sanlibutan, alipin. Bagaman yung tagpo na yan ay mga patay, ang idea pa rin nun, dahil parang zombie ka na nga, patay ka spiritually, wala ka kay Kristo, hindi ka pa nabubuhay na magmuli, ang gusto mong gawin ay ang gusto ng mundong ito. Ano yun? Kasalanan. Kahit pa sabihin mong masaya dyan, kahit pa sabihin mong masarap dyan, kahit sabihin mo ikay nasasatisfied dyan, yan ay panandalian lamang. At ang dulo niyan ay kapahamakan. Kaya ang Egypt, ayan ay inahilan tulad po yan sa kasalanan. Sabi po dito, Israel redemption from Egypt is a picture of our deliverance from sin and death through faith in Jesus Christ. Sabi dyan, while initially seen as a place of refuge in famine or threat, yung pong una nung kay Joseph sa Genesis, pero ang naging po talaga ng Egypt dyan, for the New Testament, Egypt become a place of oppression and slavery. Nung unang maganda, hanggang sa time na na-oppress at naging slave. Now, for the New Testament believers, Egypt represents our old life as a slavery to sin. At hanggat tayo po ay nasa luma pa nating pagkatao, tayo po ay alipin ng kasalanan. Huwag po tayong minsan okay lang yan. Minsan lang naman. Yan yung daya na eh. Yan na yung daya eh. Talagang pagka yan, minsan ulit na naman, kinabukasan. O kaya next week na. Ganun pa rin. Naging sunod-sunuran na tayo sa kasalanan. Kaya ang sabi dyan, all people are by nature are slave of sin, and Satan is a much harsher taskmaster than the Egyptian overseers. Mas malupit si Satan na taskmaster kaysa sa mga Egyptian na nagpapahirap sa mga Israelites dati. Kung paanong inuutusan ng mga taskmaster, gawin mo to, ilibat mo to, buhatin mo to, dalhin mo to dun. Mas malupit si Satan ngayon. Na dinadala tayo, na dinadaya tayo, na hanggang ngayon ay sumusunod tayo. Saan? Sa pagsuway. At sabi dyan sa verse 3, kayo'y anak ng kagalitan. Yan po ang makikita natin dyan. We are slave by sin. Just how ang Israelites dati, ay slave by the Egypt. Yun yung una natin makikita dun sa Passover. Kailangan makita natin muna na tayo ay alipin ng kasalanan. Next is number 2, sacrifice. During the Passover, makikita natin doon, ayaw paalisin, nakasam na salot na. Sa Egypt, may pakita lamang, let my people go. Sabi ni Moises, sa Pharaoh. Let my people go. Ang sabi ng ng Panginoon. Pero nakasyam na. At pagdating ng pasampu, dyan na yung pinakamalapit na salot. Pero, ang gusto ng Panginoon, i-deliver, ang kanyang bayan mula sa kasalanan. At para ma-deliver talaga, simula nung Old Testament times pa, kailangan talagang may mamamatay. Sa verse 7, makikita natin dyan. Ang sabi po dyan, alisin nyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpak, na katulad ng kayo'y walang libadura. Sabi dyan, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay nahiain na sa makatuwid bagay si Kristo. Sa Exodus po,
bago po mangyari yung ika-10 salot, inutusan ng Panginoon. Ano po? Ang mga Israelites na magpatay ng kordero. Ano po? Now, at hindi lang basta kung anumang kordero. Ang sabi dyan, God instructed every household of the Israelite people to select a year-old male lamb without defect. Kailangan ay perfect. Kailangan ay maganda. Hindi yung pipilay-pilay, yung may sakit na lamb. At sabi dyan sa Exodus 12 verse 5. Makikita natin dyan. Sabi dyan, ang inyong korderong pipiliin ay yung walang kapintasan. Isang lalaki na iisahing taon, inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. At anong gagawin? Next. At inyong aalagaan hanggang sa 14 na araw ng buwan na ito at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. At kung babasahin niyo po yung Exodus 12 na yan, pababa, yung pong simula verse 5 pababa, ay makikita niyo po kung anong gagawin dyan. After mamatay, ang gagawin po, ipapahid ang dugo sa pinto. Doon sa may, ang tawag dito? Ang tawag? Basta yun sa may pinto, sa may pinag-aanuhan ng pinto. Hamba. Yan. Sa hamba. Ano po? So, dyan ipapahid mo para pag dumaan, yung kamatayan ay hindi mamamatay yung lalaking, yung panganay na lalaki na nandoon sa tahanan. Kaya ipinakita doon na meron talagang sacrifice, para may maligtas. Kailangan talagang may mamamatay para maligtas. At foreshadow pa lang po yung lahat ng hain na nahihain. Nung time pa po ng Old Testament, foreshadow lamang yun nung totoong lamb na darating sa New Testament, which is si Jesus Christ. Kaya basahin natin sa John chapter 1 verse 29. Ang sabi diyan, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinasabi, narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At alam natin kung bakit ang kasalanan ang inaalis, kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang Panginoon ay namatay, siya yung naging sacrifice sa atin, sabi doon sa verse 7, He became our Passover. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Para tayong mga makasalanan, slave by sin, ay hindi na mamamatay. At maaalis na tayo from the bondage of sin. Kailangan talagang may mamatay para ang tao na alipin ng kasalanan ay makalaya. Imagine nyo, tingnan nyo, kung hindi nila sinunod yun, mamamatay din yung nandun sa tahanan na yun. Kung walang nakita na dugo ng kordero sa atin, ay mapapahamak tayo. Kaya kinakailangan natin yung dugo ng kordero ng Diyos na ibinigay sa atin. Sino yun? Si Jesus Christ. Siya yung Diyos na nagkatawang tao na hindi man lang nabahidan ng kahit na anumang kasalanan. He is a perfect sacrifice. Siya yung tinutukoy dun sa Exodus na walang kapulaan. Kaya doon, nakikita natin na si Jesus Christ talaga yung sacrifice na kinakailangan para po tayo ay maalis sa kasalanan at hindi na mapahamak. Sabi sa 1 Peter 1 verse 18 to 19, sabi diyan na inyong nalalaman, kayo'y tinupos hindi sa mga bagay na nasisira ng pilak o ginto,
mula sa inyong walang kabuluhang paraanan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Ang sabi niya sa verse 19, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Sino yan? Sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Ano po? Yan yung kinakailangan natin. Katulad nung nangyari sa Egypt na may pinatay sila, ano po? Para maligtas yung mga tao na naandoon sa bahay na yon. Ay may kinakailangan ding mamatay para ang tao ay maligtas sa kanyang kasalanan. Kaya una, dapat malaman natin, maintindihan natin, we are slave by sin. Kasi hindi natin kakailanganin ang dugo ni Kristo kung sa tingin natin tayo ay hindi bondage ng kasalanan. Bakit ko kakailanganin yan? Tingnan niyo mga Egypt. Hindi naman sila ang alipin hindi naman sila ang alipin sila nga ang taskmaster, sila nga ang aalipin. Hindi nila kailangan yun. Kaya nga hindi na sila nagpatay. Hindi nila ginawa yung ginawa ng mga Israelites. Sino na nangailangan nun? Yung mga alipin. Yun yung nangailangan. At kung hindi mo naiisip sa iyong sarili na hindi mo kinakailangan yan, kahit alam mo naman na ikaw ay alipin ng kasalanan, ay mapapahama ka. Ano po? Kung hindi natin aanuhin po sa ating sarili na kinakailangan natin ang dugo ni Kristo para tayo ay makawala sa kasalanan, ay tayo ay mapapahamak. Kaya kinakailangan talaga ng sacrifice. Kailangang may mamatay para po sa kasalanan ng tao. At after po nun, nung sila ay nakadaan na, ang kamatayan sa buong Ehipto at namatay na ang mga anak na lalaki ng mga Egyptians, ang sabi ni Paraon, sige, umalis na kayo. Sige, kayo'y umalis na at sambahin nyo ang Diyos nyo. Doon na nakalaya talaga ang tao sa kasalanan. Number 3, we have the salvation. Nakaalis na. Umalis na tayo sa kasalanan. Sabi sa Galatians 3 verse 13. Sabi diyan, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo nang naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Bakit tapasama yan dyan? Sige. Basahin ko na lang to. Sabi dito, God redeemed His people from slavery in Egypt by the blood of the Lamb on the first Passover sa Exodus 12. Ano po? Niredeem ang Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin sa Ehipto by the blood of the Lamb that the first Passover. And He redeemed us from sin by the blood of the Lamb who taketh away the sins of the world, which is in John 1 verse 29. At pagkatapos po nun, just as God called His people, the Israelites, out of the bondage in Egypt, there is salvation. Ano po? Nagkaroon ng salvation talaga ang Israelites mula sa Egyptian nung inalis na sila sa Ehipto. Yun po ay analogy lang. Pero ang ano talaga nun, tayo na makasalanan, na kinamatayan ni Kristo, ay sumunod sa Kanya at nanampalataya sa Kanya, sumunod. Kasi sumunod naman yung mga Israelites sa ginusto at sila ay nanampalataya sa ginawa nila. Kaya nga sila naglagay na hindi naman sila maglalagay ng ganun, kundi sila naniniwala. After na mangyari yun, sila ay nagkaroon ng salvation. Inalis na sila sa Egypt. Inalis na sila ng Panginoon sa Egypt. He calls us, His children, to come out and be separate and live holy life in His kingdom. Yung pala ang nakalagay sa 2 Corinthians verse, hindi rin pala nakalagay yun.
2 Corinthians verse, 2 Corinthians 6 verse 17. Basahin po natin yan. Parang iba-iba ang nagkagulo na ang aking mga verse. Sabi po dyan, kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsisihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Ang idea niyan, umalis na kayo sa kasalanan. Ano po? Wala na kayo dyan, umalis na kayo. There is salvation. Nagkaroon na tayo ng salvation. Nakaalis na tayo mula sa bondage ng kasalanan. Dahil may nagsakripisyo na Jesus Christ sa atin. At hindi lang basta ganun na tayo may salvation. Na tayo binigyan ng papuntang, kasi nung sila'y umalis, hindi naman sila basta umalis nang walang pupuntahan. Meron sila pupuntahan, which is ang kanilang lupain, which is in Kanaan. At papunta sila doon. Pero sila ay nagtagal sa wilderness ng 40 years. Sila ay nagpaikot-ikot doon kasi nga marami silang pinagagawa sila. Pero ang idea po kasi nung Kanaan doon ay yun ay yung heaven. Ano po? At yung old life natin which is in Egypt, tapos yung wilderness, yun yung Christian life na tayo ay kung ano yung mga kailangan natin baguhin bago tayo makarating sa bayan na hinirang or sa lupain na hinirang ng Panginoon or sa langit. Yun ay mga analogy. Pero pinapakita doon na tayo, bilang tayo'y umalis na sa kasalanan, tayo ay may salvation na. Ano po? Kung tayo nananampalataya, doon sa dugo na meron tayo at tayo hindi nakalagpas na doon sa kamatayan, ay tayo ay meron ng salvation. Kaya pagdating po, nung tayo nakaalis na, hindi lang basta doon natapos, meron pang tayong tinatawag na sanctification. Ano po? Yung pagpamumuhay ng banal. At yun po yung last point natin. Hindi lang, kaya yung sasabihin natin na ako naman ay nabubuhay ng maayos. Ako yun naman ay nagpapakabanal din. Ako naman ay, kasi ang sanctification ay pagpapakabanal. Yung sabihin, ikaw ay lumalakad sa pagiging banal. Ano po? Ikaw ay, kasi bilang ikaw ay tao, nandito pa sa kasalanan, ikaw ay mamumuhay na may kabanalan. Yan yung idea ng sanctification. Kaya yung makikita natin sa verse 8 to 9, sabi po dyan, after nung sinabi na Christ, for even Christ our Passover is sacrificed for us. Sabi dyan sa verse 8, therefore let us keep the feast. Sige, Tagalog. Nandun pala, Tagalog. Sabi dyan, kaya nga ipangilin natin ang pista, hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ng masamang akala ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Verse 9, isinulat ko sa inyo ang aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. So, sinasabi dyan sa verse na yan, sa tagpo na yan, na kung kayo'y nakaalis na sa bondage, kayo'y meron ng salvation, kayo'y mamuhay na may kabanalan. Kasi nga, pag alis nga nila dyan, ang sunod na nun ay Feast of the Unleavened Bread. Which is ang idea ay pamumuhay na dependent sa Diyos at holy and humility. With holiness and humility. Kaya huwag niyong sasabihin po, na kayo ay namumuhay sa gusto ng Diyos tapos kayo nasa kasalanan. Ay mahirap po yun. Hindi pwede na ikaw ay slave by sin, tapos ikaw ay namumuhay na may kabanalan. Ay alipin ka nga, ang gusto mo nga ay kasalanan. Hindi ka makakapamuhay kung hindi ka makakapamuhay ng may kabanalan kung hanggang ang gusto mong gawin ay kasalanan. Kung hanggang ngayon ay alipin ka pa rin ng kasalanan. Ano po?
Hindi ka mamumuhay na ayon sa gusto ng Diyos kung hanggang ngayon, ay ikaw ay gumagawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Lalong-lalo na yung pakikiapid. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi ng Egypt Sila kung babasahin natin, ang buong Old Testament, ang Israel, ang malimit na kasalanan nila ay pakikipid sa Diyos. Kasi lagi silang merong Diyos-Diyosan. Yun po yun. Kahit may iisang Diyos. Tapos gusto niyo gagawa kayo ng inyong sarili. Tingnan nyo, nangyari, kalalabas lang nila sa land of Egypt. Tingnan nyo nangyari nung kay Moises din. Nawala lang si Moises, nagkaroon lang ng doon sa time sa wilderness, nakagawa na agad sila ng Diyos-Diyosan doon. At yun ang ayaw ng Panginoon. Yung tayo nagkakaroon ng Diyos-Diyosan sa ating mga buhay. Kasi ang Diyos-Diyosan lang naman, hindi yung mga nakikita natin na mga revoltor, mga sinasamba, mga ganyan, hindi lang yung mga ganun ng Diyos-Diyosan. Yung buhay, yung kung anong meron ka sa puso mo, na mas pinapriority mo kaysa sa Diyos, yan ay Diyos-Diyosan na. At kung priority mo yan, ibig sabihin, yan ang sinusunod mo. Diyan ka alipin. Ano ga nasa puso natin? Anong sabi sa Mark 7? Kasalanan ang meron sa ating puso. At yun ang ating sinusunod. Kaya mahirap, nasabihin natin na tayo namumuhay na may kabanalan, sinusunod natin ang gusto ng Diyos, tapos tayo ay alipin pa rin ng kasalanan. Hindi maaari na ikaw ay nakalabas na sa Ehipto na parang nasa Ehipto ka pa din. Hindi maaari na ikaw ay na-save na. Namatay na si Jesus Christ para sa'yo. Kaya mamuhay ka na may kabanalan. Yun ang gusto ni Paul dyan. Kaya nga, Christ is our Passover. Una, pinakita dyan na tayo makasalanan. Padalawa, pinakita na si Jesus Christ talaga yung lamb na kinakailangan para tayo maligtas. At after na meron tayong namatay na lamb, meron na tayong salvation. At kung meron na tayong salvation, ay mamuhay tayo na may kabanalan sa Diyos. Kaya kung kayo nagpo-profess na kayo ligtas, tayo mamuhay na may kabanalan sa ating Panginoon. Kasi yun yung gusto na ipinapakita dyan ni Paul sa mga Corinthians Kaya ipinakita niya dito sa verse na ito na si Kristo ang ating Passover. Kaya dapat namumuhay tayo na umaayon sa ating Diyos. Na tayo ay nagpapakabanal. Kaya huwag niyo pong aanuhin na kayo sumusunod sa Diyos. Hindi. Kung ang gusto niyo pa din ay kasalanan, ay hindi niyo sinusunod ang Diyos. At kung hindi kayo parang nagigilty sa ginagawa niyo, at kayo sarap na sarap pa sa inyong ginagawa, at gusto niyo pang paulit-ulitin yung ginagawa niyo, yan na. Yan yung sign na ikaw ay alipin pa ng kasalanan. Kahit alam mo namang mali, ay tuloy ka pa rin sa paggawa, ay baka hindi ka pa nakakaalis sa Ehipto. Baka ang isip mo pa rin masaya doon. Kahit paano naman nagagawa ko yung gusto ko doon. Hindi. Mukha lang nakikita mong ginagawa mo gusto doon. Hindi. Ikaw ay alipin ng kasalanan. Hindi ang gusto mo na susunod doon. Kasalanan. Kasi kung ginagawa mo ay kasalanan. Sino nasusunod sa'yo? Kasalanan na ikaw? Kasalanan. Kaya tayo, na nandito ngayon, ay isipin talaga po natin, na nawa ay makaalis na tayo sa pagkakabihag mula sa kasalanan, sa pagkakabihag
Ano po? Mula sa Ehipto. Well, wala na naman tayo sa Egypt. Pero ang idea po niyan ay ang kasalanan. At ipaalala nawa na atin sa atin lahat, sa ating mga sarili, kahit tayo mga Kristiyano na si Kristo ang ating naging dahilan kung bakit tayo nakalaya. Ano po? Mula sa Ehipto. Kaya tayo ay mamuhay na may kabanalan. Kaya po, bawat po isa, na nandito po, mga bisita namin, nawa ay makilala nyo talaga kung sino ang Panginoong Hesus. Siya po yung namatay para sa ating mga kasalanan. Para maalis tayo mula sa pagkaalipin at maisalba tayo upang tayo makapamuhay ng may maayos na pamumuhay. Yung hindi yung sa tingin natin ay maayos lang. Hindi. Ang standard dapat natin ay yung kung anong nakikita ng ating Diyos. Kung ano yung standard ng Diyos. At yun ay ang mamuhay ka ng may kabanalan. At sa bawat isa po ng mga bisita natin, kilalanin nyo pa po kung sino ang Panginoong Hesus. Kasi the more na kung makikilala nyo kung sino ang Panginoong Hesus, the more na makikita nyo na kung sino kayo. At kayo ay alipin ng kasalanan. Hanggat wala tayo sa ating Panginoong Hesus, kayo ay alipin ng kasalanan. Kaya po ngayon pong umaga, ay talagang manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ako'y alipin ng kasalanan. Or tayo mga Kristiyano na professing Christians. Meron pa tayong kinikimkim na kasalanan sa atin? Panalangin natin yan. Meron pa tayong mga kasalanan na hindi natin mabitawan? Panalangin natin yan. Naalisin na tayo mula sa kasalanan na yan. Tayo manalangin. Panginoon sa langit, maraming salamat po